Kinilala na ni Optical Media Board Chairman Edu Manzano ang nagpakalat ng sex video nila Hayden Ko at Katrina Halili. Pero hindi lang ang nagpakalat ng sex video ang pwedeng makasuhan kung hindi pati si Hayden Ko. Nagpapagdila si Gretchen Malala. Sa impormasyon ng tatlong sources ni OMB Chairman Edu Manzano, ang fraternity brother umano ni Dr. Hayden Ko ang nagtangkang magbenta ng mga sex video sa halagang 2 milyong piso. The individual is named Eric Johnson Chua. It is my understanding na base po dun sa aming kausap today, and it was confirmed, sabi ko ulit, by 3 reliable sources that he is a fraternity brother of Mr. Ko. Ayon naman sa computer forensics expert ng PNP na si Superintendent Romel Miranda, kahit itanggi ng suspect na siya ang nagkalat ng video sa internet, may teknolohiya na para matukoy ang source ng kumalat na sex video. Kaya pwede itong gamiting ebidensya sa korte. When networks and computers interact with each other, nag-establish muna siya ng path. Now, that established path is recorded nasa log ng mga computers sa servers yun. So that could be traced. Pero ang tanong ngayon, kahit natukoy kung sino ang kumuha at nagpakalat ng video, maaari kaya silang managot sa korte? Wala pang nabubuong batas ang Pilipinas sa pagpapakalat ng video sa internet. Ayon sa Women and Child Protection Center ng PNP, pwedeng kasuhan ng mga sangkot ng paglabag sa batas na nagpoprotekta sa kababaihan at mga bata. It caused public humiliation, mental anguish upon the woman. That is already, we believe so, there is already violence against women. Sa opinyon naman ng dating RTC Judge na Senador Miriam Defensor Santiago, unjust vexation ang pwedeng ikaso kay Ko at kay Chua. Krimen na pwedeng pabigatin dahil ang right to privacy ay protektado ng saligang batas. Hindi raw kasi pwedeng ikatwiran na dahil pumayag ang babaeng makipagtalik, pwede na nilang ikalat ang nakunang video. Para sa Bandila, Gretchen Malala.